Uy! Part 7 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Uy Allen, gusto sumama sa atin itong Fenrir, ika na nga ni Charlotte sa ating bida, maging si Mommy Fenrir ay wala din namang kontra dito. Ayon naman kay Ate Serena ay tila kalapit rehean lang naman daw nila ang lugar nila Allen, kaya yak lang daw ito sa mga Fenrir na lakbayin kung sakaling nais nito umuwi. Kaya kalaunan ay napalagay naman na nga ang ating bida na isama ang cute-cute na Fenrir para sa kasiyahan ng dalaga. Dagdag pa nga ni Allen na mas okay na rin daw yun para marami na sila sa pamilya nila, na kinablush na nga ni ate mo at tinuturing nga raw siyang pamilya ni Allen. Sus naman Charlotte, kulang na nga lang magpakasal tayo syempre naman Charlotte, obvious ba family tayo, na kinamula na naman nga ng dalaga at di kinakaya mga banatan ni kuya, maging sila Ate Serena ay kinikilig sa dalawa. Abat di rin nga nagpahuli ang kapebara at sumama rin sa kanila at bodyguard nga raw siya ng dalaga. Since di pa nga ito kilala ni Charlotte ay tinanong na nga nito kung sino daw ba ito. Ayon naman sa kapebara ay kapamilya rin daw siya na nagmamahal dito, na kinabwisit na nga ni Allen at basta-basta na lang nakikipamilya kahit di naman inimbita, bumalik na nga raw ito sa zoo at huwag na magpakita. Siyang tunay nga ay kasama na nila sa bahay ang Fenrir na tinawag na ngang Lou ni Charlotte at papasyal nga lang raw sila sa labas, abat sinupladuhan na nga siya ng Fenrir nang batiin niya ito na pinagtaka na nga ng ating bida. Pang-aasar pa nga ang natanggap nito mula sa kapebara na si Gosetsu at tila naagaw na nga raw ng Fenrir ang oras ni Charlotte sa kanya. Binara na nga ito ni Allen at hanggang kailan daw ba ito tatambay sa kanila. Abat di ka peren makamove on, kapamilya nga ako sa ayaw mo man o gusto, tsaka parehas lang naman tayo na lablab si Charlotte, argumento na nga nito sa binatilyo, na kinamula na naman nga ng bida natin, at lablab nga raw niya si Charlotte bilang isang pamilya. Aces, lokohin mo, kulangot pang-aasar na nga ng kapebara sa lover boy. Sa isip-isip naman ni Allen ay bagamat medyo nalulungkot nga raw siya at medyo kunti na lang time nila Charlotte ay masaya nga raw siyang nakikita ito na may goal na. Dito na nga niya kenwento na iminungkahi nga raw sa kanya ng dalaga na nais nitong mas matutunan ang pagiging magical creature tamer. Nakinagulat na nga ng binata at first time may positibo siyang narinig mula sa dalaga, di nga raw tulad dati na mangtanga itong nagbibilang ng mga guhit ng kahoy nilang sahig. Malugod naman itong tinanggap ni Allen at ituturo nga raw niya lahat ng nais matutunan ng dalaga, na lubos kinatuwa at pinasalamat na nga ni Charlotte. Simula nga raw noon ay todo tinutukan na ng dalaga ang pag-aaral, at maging gabi ay ginawa nitong araw sa kagustuhang matuto sa gabay ng ating bidang binatilyo. Di na nga maalis ngiti sa labi ni Allen at simula nga raw ng mag-aral si Charlotte ukol sa pagiging magical creature tamer ay mas nakilala niya ang dalaga. Isang araw ay sinubukan na nga nila kung hanggang saan na natutunan ni Charlotte, sa tulong na nga ni Lou na siyang pinag-samplean ng powers ng dalaga. Lubos na nga nilang kinagulat ang resulta at Fenrir ay todo nagpasikat. Na-master mo na siya Charlotte, ika na nga ni Allen sa dalaga, di ako nagkamali at isa ka talagang genius, at syempre ano pa ba aasahan mo sa minamahal kong estudyante, pagbibida-bida na naman nga ng ating bida. Aces, may paminamahal na estudyante ka pa na nalalaman, ba't di na lang kasi sabihin na mahal mo siya, sayo naman talaga ang nararamdaman, ika na nga ng kapebara sa kanya. Natarante na nga ang binata at inaasar na naman siya ni Gosetsu. Abat andito ka peren, dami mo napapansin, bumalik ka na sa inyo, ribat naman nga ng binatilyo at bumalik na raw ito sa zoo. Sa Smeriasep naman Allen paulit-ulit, bagamat ayaw ko man dito ay bahay ko na rin ito, banat na naman nga ng kapebara sa kanya. Wala na nga nagawa si Allen sa baliw kaya itinuon na lamang ang atensyon kila Charlotte at ang galing nga raw ng dalaga, ngunit nang subukan batiin ng Fenrir ay nagalit na naman sa kanya. Uy Lou, bad yun, huwag ka ganyan ha, ika na nga ng dalaga sa alaga niya, at siya na lamang nag-sorry sa binata. Okay nga lang raw, ika naman ni Allen, at nangangahulugan lamang daw yun na si Charlotte lamang ang pinagkakatiwalaan ng mga ito. Singit na naman nga ang pasaway na kapebara at sang-ayon nga raw siya sa sinabi ng binata at tila naabot na nga raw ni Lady Charlotte ang level na magkaroon ng beast conversation. Teka, yan ba yung magic na matik, pwede mo mapalitan ang language ng mga magical creatures ng salitang tao? Pagtataka na nga ng dalaga sa kapebara. Dito na nga rin nila pinagtaka sa kung papaano sila nakakausap ni Gosetsu sa kabila ng pagiging papansin kapebara nito.
Ayon naman kay Go Setsu ay self-taught nga raw siya at nadala na lang daw sa tagal niyang nabubuhay sa mundo. Change topic na nga lang sila sa sinabi ng bida-bidang nakikipamilya, at baka nga raw masyado pa maaga para sa dalaga ang beast conversation, ngunit wala namang nagawa na ang binata ng todo nagpa-cute sa kanya si Charlotte at try nga raw niya pretty please. Sa gulat nga nila at lumapit na nga itong si Allen sa dalaga at inakalang di nag-work ang magic niya ay bigla na lamang nagsalita ang Fenrir. At huwag nga raw mahawak-hawakan ng binata ang mommy niya, sabay pang ising-isi na nga at nakausap na raw niya sa wakas mommy niya yehe. Sabi ko sa'yo special siya singit na naman nga ng kapibara sa kanya, habang itong si Lu naman ay nanlilisik na mga tinginan na naman hatid sa kanya. Kalaunan ay may pagift na nga ang Kuya Allen mo bilang celebration nga raw at nakakausap na nila si Lu. Lubos na tuwa na nga si Charlotte at sinabing mag-thank you rin daw itong si Lu. Bagamat napipilitan ay pabulong na nagpasalamat na rin ang gigil sa kanyang Fenrir. Ay iba ka din talagang animal ka, nauna ka pa talaga sa kanila, ika na nga ni Allen sa pasaway na kapibara na binanata na naman nga siya at family member daw siya. Ala si Kuya discrimination yan, sige, since wala na ako choice ay papakitaan kita ng malupiting teknik banat na naman nga ng kapibara sa kanya and boom. Nabulantang na nga sila nang makitang nag-transform sa isang magandang ara-ara ang pasaway na kapibara. Happy-happy na nga sila habang itong si Allen ay nakatanaw naman mula sa malayo, na nagmo-moment na naman at may di raw siya mapaliwanag na nararamdaman sa kanyang dibdib, at kumakabog-kabog sa bawat sulyap niya kay Charlotte. Napansin na nga ito ng dalaga at kung may problema daw ba ang binata, palusot na naman nga ni Allen ay baka malamigan nga raw itong si Charlotte kaya umahan na daw ito sabay bigay ng tuwalya dito. Pinabatid na nga ng dalaga ang lubos nitong pagpapasalamat kay Allen at lahat nga raw ng ginagawa nito sa kanya, ito naman wala yun. Ika naman ang binata dito at alam naman daw nitong gagawin niya lahat para dito ay sana all na naman, gusto mo gawan ko ilog itong bakuran natin pagpapapogi na naman nga ng ating bida. Dito na nga napunta ang usapan ng dalawa at ayon nga kay Allen ay bigla na lang daw nawala ang dating may-ari ng bahay na ito, na kinagulat na nga ng takot na si Charlotte. Kwento na nga ni Allen na isang elf daw ang dating nakatira dito 30 years na ang nakakaraan, at pinaniniwala ang bigla na lamang nawala. Chismis nga raw ay kinain ito ng halimaw, iba naman sabi nagpakamatay daw ito, yung iba naman haka-haka ay tinubuan daw ito ng sandamakmak na mushrooms at sinumpa. Anyway daw dahil nga raw sa mga chismis na yon ay nabili niya ang mansion na ito sa mababang presyo lamang. Natigilan na nga lang ito nang makitang magturo ang takot na si Charlotte at dito nagulat nang makita na nababalutan na ng mga kabute ang pasaway na kape barang naging ate. Napagtanto naman nila na mga normal na kabute lamang ito kaya lubos pinagtataka kung saan nanggaling ang mga ito. Hanggang sa bigla na nga lang lumutang sa kung saan itong si Ate Elf at pinagbibintangan silang mga magnanakaw ng kanyang mushrooms. Kalaunan ay nagsorry na nga ito sa kanila at di nga raw niya sinasadyang gulatin sila. Sabay nagpakilala sa kanila na si Dorothea Grimm Wallenstein, Dorothea nga raw for short. Pinagtaka na nga ni Allen at tila matagal na raw ito dito sa underground pero ni kailanman daw di niya ito naramdaman, hanggang sa kumunat na nga itlog nito ng magulat at Charlotte ay bigla na lamang siya niyakap at multo daw ba itong elf. Di na nga kinakaya ni kuya mo habang ito namang elf ay lubos ang pagtataka at siya nga raw dapat ang may mga tanong sa kanila. Hanggang sa dito na nga nagkagulatan at nagkaalaman na si Ate Dorothea ang may-ari ng mansion na ito, at napagtanto ni Allen na marahil ito ang elf na bigla na lamang nawala 30 years na ang nakakaraan. Dumagdag pa nga itong si Go Setsu at kung dark elf daw ba itong si Dorothea, paliwanag naman ni Allen na isa itong rare breed ng mga elf na may elite status, halos alamat na nga raw ang lahi nito na kayang mamuhay ng 100 taon kahit walang pagkain o inumin dagdag pa nga ng kape bara na papansin. Nabahala naman si Allen at samit-sari na nga raw nakatira sa mansion, ngunit mas kinabahala kung ano raw ba ang rason ng pagtatago ng Dark Elf sa buong 30 taon. Ngunit ang pinakakinabahala sa lahat ng binata ay paano raw ba magiging sistema ng kung sino ang nagmamay-ari na ng mansion sa buhay nga itong elf, paano na raw sila Charlotte kung sakali, pati si Lu, sige isama ko na tong samped na si Go Setsu, paano na sila pangangamba na nga nito. Hanggang sa dito na nga nito iminungkahi kay Dorothea na ipagbili sa kanya ang mansion. Napangisi na nga ang Dark Elf at nakita ang kadesididuhan sa mata ng binata, na kalaunan ay pumayag din na lubos kinagulat na nga ni Allen. Tsaka mas trip niya raw sa basement kaya saka nila na ang mansion.
Yehe-yehe naman si Allen at pag-usapan na nga lang raw nila ang presyo someday. Nagulat na nga itong binata at di nga raw kailangan ni Dorothea ang kanyang pera, bagkus ay may kondisyon nga raw ito sa kanila, at kailangan nga raw niya ng tulong nila. Nabahala naman si Allen at baka mas okay pa daw na bayaran na lamang nila cash yung mansion ngunit tiklop na naman ang sumingit na si Charlotte at tila kailangan nga raw ng tulong ni Dorothea. Maging sila Lu at Go Setsu ay nakisali na rin kaya sumuko na lamang ang ating bida. Lubos nagpasalamat na nga itong si Dorothea ngunit ang pabor nga raw niya ay para kila Allen at Miss Charlotte lamang. Bago nga raw niya sabihin ang pabor niya ay kenwento na nga ni Dorothea na isa raw siyang author ng multiple genres, mula horror, mystery, history, lahat ng mayri. Sikat nga raw siya sa industriya hanggang sa isang araw ay sinubukan niya raw magsulat ng romance novel, ngunit sa kasamaang palad ay di niya magawa-gawa. Hanggang sa dumating na nga raw deadline niya na wala man lang siyang nasusulat ni isang talata. Kaya ayon, tumakas nga raw siya at nagpakalayo-layo sa madla. Ibig mo sabihin 30 years ka nang nagtatago sa basement mo, tanong na nga ng ating bida sa Elf. Ayon naman sa Elf ay nakakatakot daw kasi ang editor niya, na kinatulala na nga nila habang itong papansing kapebara ay binash siya at basura daw. Wala nga raw siyang obligasyon na tulungan ito hanggang sa bulungan na nga siya ni Dorothea na tila gusto niya na daw bumalik sa mansyon kaya ayon, mabilis pa sa 5:00 o at di niya raw kayang iwanang may problema ang nangangailangan, hahaha. Yehe-yehe naman si Ate Dorothea at sa wakas nga raw matatapos na niya ang kanyang nobela. Teka nga lang, ano ba kasi ipapagawa mo sa amin, rektahin mo na nga kami, ika na nga ni Allen sa makulit na Dark Elf. Hanggang sa dito na nga sila magulantang nang sabihin nito na sa ngalan nga raw ng kanyang nobela at sa ngalan ng pinakapangmalakasang author na si Dorothea Graham Wallenstein ay mag-shock-shockan nga raw itong dalawa. Huwahahahahahahaha. Pa-check na din lods ng like at subscribe natin. Salamat, mua.